Blessed afternoon, USPC. At sa hapon na ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Diyos na makikita in the book of Matthew chapter 6 verses 5 to 8. At ang pabasahin ko po ay in Tagalog, Magandang Balita Biblia. Pakinggan po natin ang salita ng isang buhay na Diyos in the book of Matthew chapter 6, 5 to 8. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakikita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ang ating pong binasa ay napalamanan po siya sa mga three greatest acts of righteousness na ginagawa ng mga Hudyo. In verses 1 to 4, makikita doon ang one of the greatest acts of righteousness is yung giving, yung pagbibigay. And in verses 16 to 18 ay makikita naman po iyon ang yung pag-ayuno. And dito naman ang ating itatackle ay panalangin. Obvious na obvious kung bakit ito ang aking kinuha sa tatlo, because we are in the US prayer center at naway makarelate po ang bawat isa sa atin. Ang theme or ang tema ng lahat ng mga acts of righteousness na ito ay dapat maging isang pagsamba na inaalay natin sa Diyos at hindi sa tao. Yun yung kinokorek ng ating Panginoong Hesukristo doon sa ating pagbibigay, panalangin at pag-ayuno. Ginagawa ba natin ang mga ito upang madakila ang Diyos at hindi ang tao or hindi tayo? Nananalangin po ba tayo upang mapupurihan ang ating Ama na sa langit o tayo ang mapupurihan? So, ang isang katanungan mga kapatid ay sa paanong paraan natin mapupurihan ng Diyos sa ating mga panalangin? So, ang isa sa makikita natin dito ay iyong motibo. Ano ang iyong motibo sa iyong pananalangin? Nanalangin ka ba para mapakita na mas magaling ka sa iba? Hinahabaan mo ba ang iyong panalangin para masabi na may alam ka kaysa sa kanila? O nilakasan mo ang iyong panalangin para ma-impress? Masasabi lang na mas angat ka sa bawat isa. Mga kapatid, sa lahat ng mga tinatanong ko iyon ay walang masama. Kung ang iyong panalangin ay mahaba o ito ay malakas, ang katanungan doon, kung maganda ba ang iyong motibo. Ang motibo mo ba ay maluwalhati ang ating Diyos? What is your purpose? What is your intention? What is your objective? Ngayon tingnan natin sa ating binasa base sa salita ng Diyos kung paano ba dapat tayo manalangin. The first and foremost, ang isang tanong ko ay, nanalangin po ba tayo? Sabihin nyo, Brother Jeremy, nanalangin ako. Trabaho ko nga, nanalangin ako eh. What if pagtapos na yung trabaho mo bilang isang prayer warrior, nanalangin ka ba kapatid? Sabi nga ng kasabihan, kung gaano kaimportante ang paghinga ng isang tao, ganun din ang kaimportante ang panalangin sa isang believer, sa isang Kristiyano.
Alam niyo mga kapatid, ito ay isang rebuke din sa akin. And I know, kayo din ay makarelate nito. Dahil minsan, kulang ang oras ko para manalangin for my own, no? Na ikaw ay mag-isa. At nakakalungkot dahil study shows that sa mga churches ay konti lamang ang dumadalo sa prayer meeting compare sa ibang mga activities sa mga churches, no? Yes, alam ko na may mga personal reasons din tayo kung bakit hindi tayo makaka-attend sa prayer meeting. Pero pag tiningnan natin yung the way kung nandito pa ang ating Panginoong Hesukristo, no? Titingnan natin ito mga kapatid, no? And every decision na mahirap in choosing the 12 disciples, he prayed overnight. In praying before niya ialay ang kanyang sarili, he prayed. And one thing mga kapatid, our Lord Jesus Christ never sweat like a blood sa kanyang pagpagaling sa iba, sa kanyang pagpipreach. Never ever sweat the blood. Sa paggawa ng miracles, sa pagdami ng mga bread and fishes. No sweat yun sa ating Panginoong Jesucristo. But dinescribe sa Bible that he sweat like a blood nung siya ay nananalangin. Gaano ka-importante para sa kanya to commune with the Father. How about our personal life? Do we really have time to commune with our Father in heaven? Now let's see sa ating teksto mga kapatid in the book of Matthew chapter 6, 5-8 and chapter 5 verse 5, sabi dito, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Alam naman natin sa mga talatang ito ay binabasag ng ating Panginoong Jesucristo ang mga katuruan at mga maling gawain ng mga Pariseyo o mga tagapagturo ng kautusan. Sa pagkakataong ito ay patungkol sa pananalangin. Isa sa mga karakter ng isang Pharisee ay yung pagkukunwari. Kaya ilang beses na silang nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo. Isa na rito yung nasusulat in the book of Matthew chapter 15, 7-9. Sabi doon, mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsampa, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. No, the term mapagkunwari mga kapatid ito ay hipokrito, no? Or in the Greek word is yung hypocrites, no? Ito yung the Greek word behind sa English natin ngayon na hypocrite. It refers originally to an actor. Alam naman natin, yung mga actor ay ginagampanan naman nila ang papel na ibinigay sa kanila. So, ganon dinidescribe ang isang hipokrito, no? It's an analogy of an actor. Makita natin mga kapatid in verse 5 na yung activity, no? Sabi doon, mahilig silang manalangin, yung mga hipokrito na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto. At nakita natin doon yung award. Ano yung award? Makita ng mga tao. So yung papuri nila, pinupuri sila ng mga tao. So, yun yung award nila. And, as a background, yung mga Hudyo, mga kapatid, sila ay nanalangin 3 times a day. At may mga hudyat ito, which is yung sounds of trumpet.
kung saan sila maabutan ay titigil sila at doon sila mismo mananalangin. Again, there is nothing wrong. There is nothing wrong kung saan sila maaabutan ng kanilang oras na pananalangin. Ang pinaka-importante doon, mga kapatid, ay kanilang motibo. Pero para sa mga Pariseo, ang kanilang motibo ay makita ng mga tao, para sila ay papupurihan ng mga tao kung gaano sila kabanal. No wonder why na sinasabihan sila ng ating Panginoong Hesukristo na they are hypocrite. They are hypocrite. Kasi tinatiming nila na mag-blow yung trumpet na nasa marketplace sila, nasa public sila, so that they can pray their prayer para maitaas lamang ang kanilang sarili. So, that is a hypocrite prayer, hypocritical prayer. Now, let's see in verse 6, which is a godly prayer. Sabi niya, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto. Saka ka manalangin sa inyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Dito mga kapatid, baka may katanungan kayo at ito yung isa sa mga katanungan nyo. Dinidiscourage ba ng ating Panginoong Hesukristo ang pipipray publicly? Of course not. Ang katanungan doon ay kung ano ang iyong motibo. Ano ang iyong rason? What is your purpose? What is your intention? What is your objective as you pray publicly? Do we pray publicly to lift up ourselves or to give glory to God? In godly prayer, makita natin yung activity doon. Sabi doon, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. And the award, what a great award it is. Ang iyong ama na nakakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mas maunawaan natin ang punto ng ating Panginoong Hesukristo kung itatanong natin sa bawat isa sa atin, sa ating sarili mismo, yung mga katanungang ito. Nagdarasal ba ako na mas madalas at mas taimtim kapag nag-iisa kasama ang Diyos compare in praying publicly? Do I love prayer alone? Prayer by myself? Na mag-isa lamang ako? And yung ang pagdarasal ko ba sa publiko ay ito ay overflow lamang ng aking pagdadarasal privately. Kung ang mga sagot natin sa mga katanungang ito ay masigasig na hindi o hindi sumasang-ayon, nabigo tayo mga kapatid. Nabigo tayo sa pagsubok at nahuhulog sa ilalim na paghatol ng ating Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita mga kapatid, tayo ay hipokrito. Tayo ay hipokrito. And in verse 7 naman mga kapatid, no, sinasabi dito that we're praying a bubbly prayer. Kasi sabi dito, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, if the hypocrites love to stand and pray in the synagogues and at the street corners that they may be seen by others, ito namang mga hintil, nanalangin sila gamit ang maraming salitang walang kabuluhan. See, walang kabuluhan. No? Hindi masama na ikaw ay manalangin ng paulit-ulit, especially the Lord's Prayer.
Sabi nga ni Charles Spurgeon, mga kapatid, na pag ninanamnam niya at inuulit-ulit na pagpipray yung the Lord's Prayer. Na makita naman natin ang susunod na text dito ay the Lord's Prayer before sa pag-aayuno. Mas ramdam niya that he is praying to God. He is praying in the will of our Father. He is praying hindi lamang mechanical na prayer, but sinusunod niya kung ano yung Lord's Prayer. So, ang ibig sabihin dito as an example, mga kapatid, yung bubbly prayer is yung ginagawa ng mga hintil. Yung sinabi nga, mga hintil. In 1 King 18, that these Gentiles, no, sila ay tumatawag kay Baal. Yun yung isa sa mga example as a bubbly prayer. And in verse 8, mga kapatid, sabi dito, this is a godly prayer. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ninyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Bago pa ito hingin sa Kanya. Now, we know that our God is a sovereign God and all-knowing God. If we know the character of our God and who God is, we will go directly to His throne of grace. He knows our need. He knows our need. And bilang example din, no, i-connect ko na rin siya dun sa prayer ni Elias in the book of 1 King 18, ni Elijah on the Mount of Carmel against doon sa mga hintil na yun. In verse 36, sabi doon, ng ikatlo ng mga hapon na siya yung oras na paghandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at ako. Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman na yung bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. And at that moment, mga kapatid, yung sacrifice, very wet na sacrifice, kasi binuhusan pa ng tubig, no? Is nagfire. Fire came down from heaven. At doon napatunayan, mga kapatid, na ang Diyos na sinasamba ni Elijah ay siyang Diyos na buhay at hindi si Baal. So, what are the lessons that we can get dun sa mga talatang iyon? The lessons are, our prayer must be simple, direct, at ito ay taimtim na panalangin sa Kanya. Do we persevere in our prayer? In the book of Luke 18:1-8, makikita natin doon na hindi dapat natin iniisip na dahil sa haba ng ating mga sinasabi or dahil sa ating mga sinasabi, sa ating mga panalangin, ito ay naging formula para sagutin tayo ng Diyos, kundi dapat tayong magtiwala sa ating Ama na may likha ng langit at lupa at alam natin na alam niya ang ating pangangailangan. He is our Father in heaven. Alam na niya ang ating pangangailangan. And as a conclusion, mga kapatid, bilang kabuuan ng ating pag-aaral ngayon, there's a thin line. Maski sa pagbibigay, maski sa pag-aayuno, and dito sa ating topic, panalangin, there is a thin line between praise and pride. Ang ating panalangin ba ay a godly prayer,
a Christ-centered prayer? Or is it a hypocritical prayer? Or a bubbly prayer? And sa part of our conclusion, gusto ko kayong dalhin doon sa mga questions as I end na itinanong natin kanina. Nagdarasal ba ako na mas madalas at mas taimtim kapag nag-iisa kasama ang Diyos kaysa publiko? Mas iniibig ko ba ang manalangin ng palihim? So, yung pagdarasal ko ba sa publiko ay simpleng pag-apaw o nag-overflow lang dahil tayo ay palaging nagdarasal in our private? Nawa, ito ay magiging lesson sa atin. That tayo ay nagdarasal in public bilang overflowing ng pagdarasal natin in our private time. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we give you praise for the opportunity that you given to us. Salamat, Panginoon, for the lesson, and salamat din po, O Diyos, sa iyong mga salita. May you continue, O Lord, to strengthen us. May continue, O God, to have a right motive sa aming mga panalangin. A godly prayer, O God, a Christ-centered prayer to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.